sasabihin, collateral damage lang. Ikaw, sobra na yung tangis, iyak mo. Sobra na yung pighati mo dahil nga yung anak mo hindi naman kasama sa ganon. 3, 4 na taong gulang. Tapos maririnig mo doon sa mga nagpautos, collateral damage. Kaya ako ho, mga kababayan, although wala akong kaanak o mahal sa buhay, na ganun ang nangyari, pero ramdam natin kung paano po mawalan ng mga mahal sa buhay, lalo na po ganun, walang kambuang-buang, ang haba pa sana ng ibubuhay sa mundo. Di ba, Ma'am Neng Gigi? Sobrang naging uto-uto ako noon sa Duterte administration. Todo tanggol ako. Ang kagandahan naman po, nagigising tayo. No? Halos wala naman din yatang nasunod doon sa mga pangako nito simula pa lang nung panahon ng kampanya. Merong ine-ebas ito na magja-jet ski para doon sa West Philippine Sea, para doon sa ating mga isla. Pero nyari, wala naman natupad di ba, mga kababayan? Yun, ulitin ko, no? Hindi tayo galit sa kanila. Gusto nating makarinig, malaman ang katotohanan. No? Hindi naman tayo kagaya ng mga DDS na wala naman dapat ikagalit kay Pangulong Bongbong Marcos, pero nagagalit. Bakit? Kasi hindi nanalo o hindi umuubra yung estilo ng mga idol nilang mga politiko, kagaya ng mga Duterte. Di po ba? Sabi ni Lucia Medina, buti ka pa, Digonggong, binibigyan ka pa ng due process. At may pagkakataon na magsalita ho at may pagkakataon na ipaliwanag ang kanyang sarili. Totoo ho yan. Di po ba? Yung ibang mga kababayan natin talagang nakakaawa po. Sabi ni Sir Jorge Edralin, kasi nangyayari yan doon sa mga lugar na alam nilang hindi makakalabas sa kanila yung nasa low level. At saka madaming nagtatanong, bakit daw puro piso-piso yung mga naaaresto samantalang yung mga malalaki ho, na Lord, yan, kagaya ng nila Michael Yang. Bakit daw yung mga yun, yun daw ang mga nakakalaya. At saka ito pa ho, mga bossing, idagdag ko na din po, mga kababayan, idagdag ko na din po ito, mga bossing, yung kay dating Senador Antonio Trillanes na sinasabi niya na 2 billion. Ito, Duterte account had 2.4 billion in transaction. Kung hindi ho ako nagkakamali, ito yung mga sinasabi ng dating senador na si Trillanes na tawag doon? Million pumapasok na mga pera. No? At hindi lang sa dating Pangulong Duterte. Sinasabi kay BP Sara, kay Baste at kay Pulong, merong mga nakukolekta. Merong yan yung mga sagutin. No? Kumbaga ho, ang pagpapasagot dyan, mga kababayan, ay yung pagbubukas ng bank account. Yan. Yung mga pagpapabukas ng bank account. Ang tagal na ho ding inire-request yan. Ultimo ho, pati taong bayan, mamamayang Pilipino. No? Ako naman, sabi ko naman, dali-dali lang yan. Kung ikaw talaga walang tinatago at mismo si Sara Duterte naman, sinasabi niya, madami yung bank account na yan. Bakit hindi ipaliwanag? O sige, since kami namang mga Duterte, wala kaming itinatago, yung mga sinasabi ni Antonio Trillanes na mga bilyon-bilyon piso na pumapasok from the malalaking mga isda na nagpapasok ng ipinagbabawal na gamot sa atin. O pakita namin itong bank account namin. Di po ba? Pero tingin ko, malabo at hindi mangyayari na ipapakita ho nila yan, mga boss. Bakit? Yari. No? Kasi habang tumatagal, mga kababayan, na tayo ay nag-aabang at sila naman po ay puro tanggi lang, puro deny lang mga boss, mo sir. Lalong lumalakas sa isip natin na baka naman talaga itong mga ito ay may itinatago at may transaksyon na pumapasok na bilyon-bilyon piso doon sa kanilang mga
bank accounts talaga. O di po ba? Kasi ako, kung ako, kahit na, lalo siguro kung naging presidente ako, putik na yan, presidente, presidente ng mga bulol, Mark Ramos, di ba? Kunyari ako ay naging presidente ng Pilipinas, tapos nakikita ko yung mamamayang Pilipino nagre-request ng mga bank accounts ko. No, alam ko, wala naman akong pinagnananakaw at walang pumapasok. Nako, baka ilatag ko agad sa inyo yan. The moment o sa araw na may nagsabi na si Mark Ramos ay nakakatanggap ng bilyong-bilyong piso galing doon sa malalaking mga nagpapakalat ng ipinagbabawal na gamot sa Pilipinas. Tapos kumalat, dumami yung taong nag-request. Sige, latag natin. Di ba? Yung kanila simula tato ni Pulong, tapos itong mga transaction, mga bank accounts, hanggang ngayon wala pong sinasagot. Lagi lang po pinupolitika mga bossing. Diniskartehan nila yung mga Pilipino. Nung panahon mga kababayan, na medyo kainitan ito. No? Pinakita nila yung bank account. Yung bank account. Pero, kung ano lang, yung existing na laman nun. Pero kapag yung sinabing bank statement mga bossing, ano yan lahat ng transaction na nagawa mo yung pagpasok ng pera at paglabas ng pera doon sa mismong bank account na yon. Yun yung ayaw nilang ipakita, mga kababayan. Sabi ni founder ng Cereza Force, ang lago ng buhok ni Ninong Mark. Talaga. No, walang makakapagsabi na tayo ay panot. Kapal niyan. Yan ang problema ko. No, kada 3 linggo yata nagpapagupit ako. Di po ba? Hanggang ngayon po, simula 2016 hanggang ngayon po, impeachment na kinakaharap. Ang tangi at lagi lang po nilang sinasabi, mga kababayan, ay pinupolitika kami. Ganun lang po ng ganun, mga boss Chipamo, sir. Paulit-ulit lang po, mga kababayan. No? Na talagang, ewan ko, hirap na hirap po ba sila na ipaliwanag yan? Or talagang wala lang silang depensa or wala lang silang pagpapaliwanag. Mantakin mo, ito pa mga bossing. Sa Abante News, pati dito may ibinalita na Sara Duterte, tagilid daw po sa 1 billion tama ba to? 1 billion insertion? Kagaya niyan, mga kababayan. Di ba? Sandali, iaangat ko lang. Ano sabi dito? Hindi umano maaaring magmalinis ang Vice Presidente Sara Duterte sa usapin ng umano'y pagsingit ng 1 billion budget sa Department of Public Works and Highway. Pati DPWH pala.